Hi Langga! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan naman natin yung bagong implementation regarding sa cheque. Starting May 1, 2024. Malapit na yon. May bagong check design na i-implement. Ibig sabihin, ito na yung format na tatanggapin ng bangko. Bank-wide to mga langga. Take note, it's bank-wide. Ibig sabihin, buong bangko sa Pilipinas. Ito yung i-implement. Na pagkasunduan na ito na yung bagong check design na gagamitin. Bakit nga ba? Kasi madalas po, nagiging issue or nagiging technicality ng isang cheque is hindi mabasa yung date, lalong-lalo. Kasi may iba, syempre hindi naman lahat pare-parehas yung pagsulat ng date format, di ba? May ibang date, date, month, year. May month, date, year. May year, month, date. So, hindi uniform. Ngayon, sa bagong check design, uniform na po lahat. Ano ang ibig kong sabihin? Ang format ng date natin, mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng cheque, no? I have to explain this first. Yung format ng date natin should be month, date, year. Digital or numeric. Digits or yung numeric type po. So, pag sinabing month, date, year in numeric, for example, April 1, 2024, it should be written as 0401 2024. Hindi pwedeng APR 01 2024 kasi hindi po siya fully numeric. Alphanumeric po yan. So, if ever naman gusto mong mauna yung date, month, year kasi nasanay ka sa ibang bansa, hindi po pwede. Ang mangyayari kapag hindi mo sinunod yung format, hindi po tatanggapin yung check ninyo. Okay? So, now, ito po yung cheque na i-implement. Ito po yung bagong check design. Please take note of this mga langga, especially sa mga langga natin na may mga checking account. For example, ikaw is hindi ka account holder, hindi ka checking account holder. But may ka-transaction ka na ini-issuehan ka ng cheque or payment sa iyo, whatever. Please take note of these details para hindi ka na magka-problema na kunwari magkalayo kayo ng lugar, nag-meet up lang kayo para magkabayaran, para ma-issuehan ka ng cheque, tapos pagpunta mo ng bangko is hindi pala ma-receive or hindi allowed to accept yung cheque na hawak mo. So ito po yun mga langga. I have to show this to you pero may mga binurabura lang ako kasi syempre sa confidentiality din po. Let's make this as an example. Yung bagong format, let's start with the date. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Month, date, year. 2 boxes, dash 2 boxes, dash 4 boxes. Ibig sabihin, katulad sa nabanggit ko kanina, pag April 1, 2024, 0401 2024. May may nakalagay dyan kung hindi masyadong malinaw sa'yo. Ayan. Ayan. Month, date, year. O ba, pipicturean ko na lang tapos ko at the end of this video para mas malinaw. Kasi baka may mga magre-reklamo na naman dyan na hindi malinaw, whatever. Next is, ito, the box. Dito, nilalagay yung amount in figures. Right? Amount in figures dito. Dito is the details ng kung kanino nyo ibabayad, whether it's paid to cash, or yung word na cash, C-A-S-H, or papangalan nyo sa mismong pangalan ng tao. And then, dito po is the amount in words. And dito po yung may nakasulat sa baba. May ibang cheque po na walang nakasulat. Though, it was years ago ata na pinalitan na din ng with ganitong format or with ganitong policy na kailangan may nakasulat na maliit dito. So, normally ngayon, yung mga cheque may nakasulat na ditong maliit. Ang nakalagay, I or we allow the electronic clearing, ganyan. And then, dito, sa box na to, is where should be the signature of the signatory. So, kung ikaw yung may-ari ng account,
dito ka pipirma sa box. Hindi dito, hindi dito, dito po. Dito sa puting ito, box, sa lower right. Okay. Kung ikaw naman yung inisyuhan, make sure mo na yung details is tama bago ka umalis. Pagkabayad sa'yo, huwag ka mahiyang i-check. Kasi ikaw din naman mapapagod, ikaw din naman mahihirapan. So, kung ikaw naman yung issuer, let's make sure, kasi syempre hindi naman maiwasan yung pagkakamali, di ba? So, pagkasulat natin, i-check muna natin bago natin ibigay or ipambayad or tanggapin. Di ba? Depende sa case mo kung ikaw yung taga-receive o ikaw yung taga-issue. Okay? Tapos, dito madalas po sa likod, hindi din nag-uniform, no? Pag for deposit yung cheque, ito pong boxes na ito is intended for account numbers. So, 1 number per box po para mas malinaw and walang technicality sa cheque. Okay? And then, dito po sa area na to, huwag niyong susulatan kasi for bank lang po yan. Ayan po, may nakalagay na space for bank guarantee stamp, reserved for other details, ganyan. Pero this area is for bank use only. So, ikaw, allowed ka to write here. So, kung ayaw mo magsulat dito sa boxes, pwede din dito, pero preferably dito sa boxes. Okay? So, hindi naman ganun kahigpit na kapag hindi mo sinulat dito sa box at dito mo sinulat, ibabalik sa'yo. Hindi naman po ganun. So, question. Paano kung nag-issue ka ng PDC? What is PDC? Yung PDC po is short for or abbreviation of post-dated checks. Normally, ini-issue to kapag nag-loan ka ng sasakyan, ng bahay. Though normally, sa bahay, auto-debit na lang kasi ilang years yun eh. So, mahirapan ka kapag check, masyadong magastos. So, ang ini-implement ni Bangko, normally kapag ganun yung term, napakahaba na is debit sa account. Yun nga, as I've mentioned, normally sa car loan, yung PDC. Kasi 5 years, ganito ganyan. And then, paano kung nag-issue ka na ng PDC? Anong gagawin mo? May mga cheque na allowed pa to accept, lalo na yung mga cheque na PDC and na-submit na sa warehouse, nung kung kaninong warehouse man yon, na kunwari, nag-loan ka, tapos nag-issue kang PDC. Binigay mo sa bangko or sa dealer, car dealer. So, mag-exchange kayo. Cheque mo, physical checks, tapos copy mo nung mga cheque na in-issue mo. So, kung sino man yung naka-receive ng ifo-forward yun. Papadala yun sa warehouse. Sila po yung nagpa-process ng mga PDC, sila po yung nagmo-monitor note kung kailan siya dapat i-deposit. So, if your case, nasa warehouse na, tas may stamp yan sa likod, pwede pa siyang i-accept. But, expect mo na nakukontakin ka para palitan yung mga PDC mo. So, i-advise nila kayo kung from what period to what period yung i-issue ninyo. And then, much better, mag-request na kayo ng check booklet. Kasi ang ini-issue ngayon ng bangko kapag nag-request ka ng check booklet, syempre yung bagong design na. No need to inform them or no need to ask them na kailangan po yung bagong format kasi ganito ganyan. Automatic po, yun na ibibigay nila sa inyo kasi grabe naman yun. Kung kunwari, magre-request ka nga ng panibago or yung bagong check booklet tapos bibigyan ka pa rin ng old format. Parang malabo pa yun, malabo pa sa sabaw ng eme yun. And then, what if ikaw, hindi ka nag-loan sa warehouse, hindi ka nag-auto loan or wala kang transaction sa bangko, ka-transaction mo lang is yung tao, pero inisyohan ka ng PDC, hawak mo yung PDC kasi nag-utang siya kunwari sa'yo, yun yung pinangahawakan mo na pambayad niya, tapos ikaw yung personal monitoring dun sa cheque kung kailan mo siya i-deposit. Paano kung na-issuehan ka ng ganon? Pero PDC din po yung tawag dun ha. Pero agreement nyo with ka-transaction mo. Pag kunwari in-issuehan ka ng old format, you have to check na kung old format yan. Kontakin mo na siya. Magpa-issue ka na ng bago. Ibigay mo yung bago, ibigay mo yung luma, kunin mo yung bago. Since ikaw yung taga-tanggap or ikaw yung in-issuehan. And mabalik pala tayo sa nag-PDC warehouse, no? Kapag mag-issue ka ng panibagong cheque, you have to make sure na babawiin mo yung una mong in-issue. Yun yung copy mo. Kasi, assurance mo yun na nagpalit nga kayo, hindi nagamit para pag nag-monitor ka ng kasi di ba, basta make sure mo na makuha mo yung luma. Okay? Tapos yung bago na ibigay mo. And then you have to ask for a copy ng mga na-issue mo and yung
kung ano yung hawak nila para sa ano mo, para sa reference mo in the future. Yun mga langga, again, starting May 1, 2024, ito na po yung tatanggapin na format ng cheque. So, kung wala ka pang bagong cheque or kung may hawak ka dyan na marami, check mo kung yan na yung bago o yung luma. Kung yan yung luma, mag-request ka na ng panibago. Okay? Alright. And then, yun na mga langga, sana po yung may natutunan kayo sa video na to. And if may mga kakilala kayo na may mga cheque or checking account holder, inform nyo sila na gano'n na yung i-implement ng mga bangko. Para at least nakatulong din kayo sa mga friends nyo or sa relatives nyo o whoever na tingin yung matutulungan ninyo. And that's it. Sana po may natutunan kayo sa video na to. And kung meron man, please do like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to. And click the notification bell para po ma-notify kayo sa aking bagong uploads. See you again on my next video. Bye-bye!